Presidential Spokesperson Yusek Claire Castro sinabi na natanggap na ng Malacanang ang opisyal na ulat mula sa Department of Justice Secretary Frederick Vida at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kung saan nilahad nila na wala na sa kustodiya ng Czech Republic ang si dating Congressman Zaldico at ito ay may nakabinbin na petisyon para sa political asylum sa France. Sa kasalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Meanwhile, the DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. All missions in Europe have been instructed to obtain further official confirmation. Nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan. We will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Zaldico home and face the graft and malversation cases filed against him. Gagawin natin ang lahat ng naaayon sa batas at sa diplomatikong proseso. Sa ibang balita, nanawagan ang ilang lider ng simbahan at civil society groups na humarap si Vice President Sara Duterte sa huling pagdinig ng Kamara kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanya. Narito ang kabuuang ulat hatid ni Jade Buhoy. Accountability, yan ang panawagan ng mga mamamayan sa patuloy na pagdinig ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anila handa silang malaman ang katotohanan at hinihiling ang kanyang panig sa legal na proseso ng Kongreso. Transparency and accountability. No? First and foremost, yun pong pinakahihintay po natin na sumipot ang atin pong pangalawang Pangulo upang magkaroon po ng enlightenment sa part po ng taong bayan. Ayon sa kanila, mahalagang marinig ng publiko ang direktang paliwanag ng Vice Presidente sa mga paratang. As this process upholds the system of checks and balances in our Constitution and its continuation to its logical conclusion. No matter what the outcome might be, we will bolster public trust in democratic governance. Sinabi rin ng grupo na ang mga naunang paliwanag ng kampo ng Vice Presidente ay hindi pa sapat upang linawin ang mga issue. Kabilang dito ang umano'y kakulangan ng detalye sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa loob ng ilang taon. Samantala, ayon naman kay Dr. Melba Magay ng Institute for Studies in Asian Church and Culture, ang impeachment process ay umano'y tineteknikal ng oposisyon. Aniya, iniiwasan daw ang pagsagot sa mga kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Huwag i-technicalize at i-weaponize ang law. Ayon sa grupo, mahalagang matuloy ang investigasyon upang matukoy kung may pananagutan ang opisyal. At yung po ay ngayon, gano'n ang nangyayari palagi. Pagkaaway ka, i-weaponize yung law. Pagka ikaw ay kaalyado, no? Gagamitin yung law at ite-technicalize yun. Tinukoy rin nila ang isang survey ng Okta Research na nagsasabing 69% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment trial. Iginit din ng mambabatas na si Bicol SAR Representative Terry Ridon na magpapatuloy ang pagdinig sa kabila ng kasong isinampa ng kampo ng Vice Presidente. Ng atin pong impeachment proceedings laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. No? So, maganda siguro yung pong mga grupo mula po sa IFI at civil society ay makapagbigay muna ng kanila pong mga posisyon, paninindigan sa usapin po na ito. Sa ngayon, inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig sa Kamara upang matukoy kung sapat na batayan ang mga paratang at kung dapat nang iakyat ang kaso sa Senado para sa posibleng impeachment trial. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa ibang balita, naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc sa pangunguna nina Representative Antonio Tino, Sara Jane Elago at Rene Luis Co upang imbestigahan ang umano'y pagpatay sa mga sibilyan sa Toboso, Negros Occidental. Ayon sa panukala, aabot sa 19 ang nasawi at mahigit 600 residente ang napilitang lumikas matapos ang operasyon na iniuugnay sa militar. Iginiit naman ng Armed Forces of the Philippines na pawang armadong rebelde ang mga nasawi. Ngunit may ulat ang ilang grupo na kabilang umano rito ang sibilyan. Hinihiling ng resolusyon ang isang independyente at walang kinikilingang investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan. Samantala, inihayag ni Department of Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla na sinuspinde ang 2 sangguniang kabataan chairperson sa Makati dahil sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian. Ayon sa DILG, kabilang sa mga aligasyon ng umano'y kickback at paggamit ng peking dokumento. Maaaring makaharap sa kasong kriminal ang mga sangkot kabilang ang paglabag sa Republic Act No. 1319 at falsification of public documents. Samantala, binanggit din ng kalihim ang posibilidad na repasuhin ang kasalukuyang sistema ng sangguniang kabataan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.